Mga kaibigan, may bago na namang issue. Ito po yung sinasabi ni Sara Duterte na meron daw karapatan ng taong bayan na magalit sa administrasyon. Medyo nakakabahala po ito. Alam niyo bakit? Vice President ng bansa, bakit ganyan ang sinasabi? Di ba dapat pagka Vice President, pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating pamahalaan, tutulong para sa kabutihan ng gobyerno at ng mamamayang Pilipino? Gagawa ka ng paraan para malapit ang taong bayan sa gobyerno o ang gobyerno malapit sa taong bayan, vice versa, bilang public servant, bilang elected Vice President. Pero kabaligtaran, para bang pinapasweldo natin siya dahil kahit anong sabihin niya at gawin, siya ay pinapasweldo ng mamamayang Pilipino bilang Vice President. Pero ito kanyang mga sinasabi na parang nanghihikayat pa ng dapat gawin ng mamamayan. Parang justify pa niya na dapat ang gobyerno or ang mga mamamayang Pilipino ay magalit sa pamahalaan. Anong klase? Hindi ko makuha kung anong pinanghuhugutan o anong kaisipan meron ng pangalawang Pangulo. Kaya tuloy nag-react na po si Communication Undersecretary Claire Castro po at Palace Press Officer. Pakinggan po ninyo ito kanya sinasabi. Hopefully ating inyong marinig na mabuti dahil mahalaga po ito. Tingnan natin mahalaga po ito kanyang sagot sa harap ng mga media. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Nung nalaman po ito ng Pangulo ay wala po siyang naging reaksyon dito dahil hindi nga po ito dapat nanggagaling sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa. Ang tanong lamang po, nung panahon ba ng kanyang ama, nagsabi rin po ba siya na maaari po kayo magalit? Lalong-lalo na po nung ang kanyang ama ay nabansagan at nabigyan po at kinilala bilang most corrupt. Wow. Noong 2017. Pinaka-corrupt daw. Natatandaan niyo po ba yun? Nung, Karabiho yan Pinaka-corrupt daw ng 2017. Noong 2016 ay runner-up lamang ang Pangulo. Noong 2016, runner-up lang si Pangulo bilang most corrupt. Siya ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project. Pero noong 2017 ay nag-level up si dating Pangulong Duterte at siya na po yung naging awardee at kinilala na People of the Year being the most corrupt. At inamin din naman po niya sa kanyang statement ni Pangulong Duterte na siya ay corrupt at siya ay nagnakaw. Pero naubos na nga lang. Flashback. I hate corruption. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin akong nanakaw pero naubos na. So, wala na. End of flashback. Kaya nakakapagtaka. Umamin na nga si Digong na meron siyang kinurakot. Hindi natin alam kung noong mayor siya o nitong presidente siya, di ba? Umamin siya Noong siya ay presidente na meron siyang kinurakot pero ubos na. Andiyan ang video. Maliwanag, may ebidensya. Di ba tuwan-tuwa pa yung mga manonood sa kanya noon? Ganyan po ang mga DDFs. Kahit po umamin si Digong na nagnakaw siya sa gobyerno, tuwan-tuwa pa. Kahit natatandaan niyo po ba yun? Because meron pa po ako ditong statement yan. Hindi, okay? So, ang tanong lamang natin, yung ba ay hindi niya man lang nasabi na dapat na merong karapatan ang taong magalit. And at the same time, wala po tayong nadinig sa Pangulo kahit ano pa ang naging di umanong anomalya ng DepEd sa pamumuno ni VP Sara. Lalo-lalo na nung nasayang ang pondo sa mga pagkaing nabulok lang na intended sana sa mga estudyante. Lalong-lalo na sa mga maralitang estudyante. So being the Vice President, siya bilang Vice President, mas maganda po sana kung siya ay mag-encourage sa mga tao na makipagtulungan lang instead of having this feeling of hatred against the government. Mas maganda po na sabay-sabay sana tayong umangat kaysa sa may mga ibang tao na gusto magpabagsak ng gobyerno.
She's arguing that So ayan po Ako, napakalinaw po na sinasabi ni Communication Undersecretary Claire Castro. Yung mag-amang Duterte tinamaan na naman. Nahukay ni Yosek Castro yung 2016 si Duterte raw candidate pa lang tungkol sa korupsyon. Noong 2017, lumabas naman yan sa international news, pinaka-corrupt na pangulo sa mundo. Ang lupit. Tapos ngayon, eto na nga. Parang sinasabi dito ng Malacanang, walang karapatan magsabi si Sara Duterte na hikayatin pa ang mamamayan para magalit sa gobyerno. Kung tutuusin ng kanilang administrasyon, under Duterte administration, mas maraming problema. Pero hindi naghikayat ang kahit sinong mga elected official para magalit sa Duterte administration. Sino naman ang magsasabi ng ganoon? Na gabinete ni Digong o Vice President, di ba? Nung ang panahon ni Digong, mas ramdam ang martial law. Mas ramdam ang pananakot. Di ba? Nananaig ang takot sa mga tauhan ni Digong. Kasi kapag sinalungat mo si Digong, kung hindi ka maisasama sa narco-list, ay sigurado na bigla ka nalang mawawalan or may mangyayari sa'yo. Baka nga makasuhan ka pa. Diba? Kaya po, hindi totoo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang may senyalis na magdedeklara ng diktadorya dahil mas naramdaman natin ang diktadorya noong si Digong ang presidente. Kung yung mga gunita, si Leni Robredo na matinding nilait-lait ang pagkatao at pagiging pangalawang pangulo, hindi ho nagsalita ng personal at iba pang pananakot o galit laban sa administrasyon ni Duterte. Bakit itong Vice President ngayon ni si Sara Duterte, siya pa yung parang ang dating nangihikayat? Kasi yung sabihin mo, may karapatan ang taong bayang magalit sa gobyernong ito. Sandali. Dapat nanggagaling yan sa mga taong may pagka-rebelde ang dating. Dapat nanggagaling yan sa mga taong hindi dapat elected na opisyal ng gobyerno o kung saan man nanggaling. Pero yung elected, pinapasweldo, gumagastos ng pera ng bayan, ganyan ang sinasabi. Anong klase sila? Tama lang ho, talagang from day one, ilang araw na ito, sinasaluduhan ko at pinaniniwalaan ko at sinasabi kong maganda itong pagkakahugot ni Pangulong Marcos at pagkakatalaga kay Attorney Castro dahil siya talaga yung tagasagot. Yan na talaga ang mission niya. Siya ang sasagot sa lahat ng batikos, siya magbibigay ng reaksyon coming from the President, siya ang sasagot sa lahat ng mga tanong at tatamaan talaga ang mga pasaway katulad nitong kampo ng mga Duterte. So lalala pa ito, titindi pa ito. Sa halip na ipakita ng mga Duterte at ni Sara Duterte ang leadership by example. Pero ngayon na kanyang ginagawa ay kabaliktaran sa isang inaasahan nating elected sa pinakamataas or pangalawa sa pinakamataas bilang Vice President ng bansa. Talagang kakaiba po yan. So ituloy mo lang, Secretary Yosek Castro, itong iyong mga sinasabi. Kailangan ka ng taong bayan. Kailangan ng mamamayan ng iyong paliwanag. At mula po nang ikaw ay umupo, kakaunti ang negatibong feedback. Kakaunti ang mga tumitira sa iyo. Alam natin kung saan ang gagaling yan. Mga trolls, mga baser, vlogger ng Duterte camp. Pero ang majority ng Pilipino dito at sa abroad naniniwala sa iyo, Yosek. Naniniwala kay Pangulong Marcos at sinasabing tama nga ang pagkakatalaga sa iyo. Panahon na para labanan. Panahon na para sabihin ang lahat ng nangyari noon at ngayon. Okay? Hindi maiiwasan ikumpara ni Yosek Castro ang nakaraang gobyerno sa kasalukuyang gobyerno. Kasi ngayon, ginagawa ang lahat, okay? Pero patuloy na sinisira dahil iisa lang naman ang layunin. Nung araw ko pa sinabi, gustong makabalik sa kapangyarihan ng mga Duterte. Pero maduming pamamaraan, pangahagaw, paninira, okay? Pagkakawatak-watak na Pilipino para sa kanilang interes. Masama po yan, delikado yan. Please like and share ng ating mga video ito. Kaya alam niyo po, sa pagkakatalaga ni Attorney Claire Castro bilang PCO Undersecretary ay nabuhayan po ng loob
ang mga pro-admin, ang mga vloggers, ang mga taong sumusuporta kay PBBM para po masugpo ang fake news. Napaka-epektibo po na PCO Undersecretary ni Atty. Claire Castro kasi nga po alam niya kung ano ang gagawin. May kamalayan siya sa nangyayari sa social media. Wala kasi doon sa mainstream media ang labanan eh. Kasi sa mainstream media, kapag nanonood ka lang ng live ng 24 oras or ng ABS-CBN News, doon lang may mga trolls naglalabanan sa comment section. Pero sa mundo ng SOCMED, sa mga posts, sa mga social media, nako, nandiyan po ang fake news, ang trolls, at ang napakarami pong disinformation patungkol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba kaya po, nako, buti na lang talaga na talaga ang isang tao na bagay dito sa PCO, ang magsosoplak sa mga fake news na pinapalaganap ng mga Duterte at ng mga kampo nito. Sino pa ba naman ang kumbaga hindi susunod sa yapak ni Digong? Kahit nga si Digong, di ba sinabi niya, binebenta daw ni PBBM ang mga ginto ng ating bansa. Wala man lang pinakita kahit isang ebidensya. Pero naniniwala po ang mga DDMs. Sinasabihan nila na ating ang Pangulo, bangag ang ating Presidente, wala man lang maipakitang kahit isang ebidensya, pero naniniwala po ang mga DDMs. Diba? Yan po ang ginagawa ni Digong. Tapos yung sinasabi na nagbabalak si PBBM o nagpaplano o magdedeklara daw po ng diktadorya, wala man lang kahit isang ebidensya o kahit tayo, nakatutok tayo sa lahat ng ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi natin makita kung saang banda doon mayroong senyales na magdedeklara ng diktadorya si PBBM. Wala tayong makita. Bakit? Kasi nakikita natin ang ginagawa lang na maganda ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang ginagawa niya na mga trabaho, mga proyekto, pagsusumikap na mga paunlad ang ating bansa, maiahon sa hirap at malinis ang mga kalat na iniwanan ni Digong. Wala tayong nakikita kundi ang kanya mga pagtulong sa ating mga kababayan. Kaya saan banda o saan kaya nakikita ni Digong ang sinasabi niya na diktadorya? Dahil lang ba sa ginawa ng ama? Kaya naiisip niya na magagawa din ng anak? Bakit? Meron bang mga panganib na hinaharap ang ating gobyerno katulad noong panahon na naideklara ang martial law? Noong nabubuhay pa si Ferdinand Marcos Sr. at siya ang ating presidente? Wala. Wala pong ganong panganib. Ang nakikita ko lang na panganib sa ating bansa ay sila Digong. Ang nakikita kong panganib ngayon yung mga Duterte at ang kanyang mga alipores dahil po sa pagpapakalat ng fake news. Sa pagpapakalat ng napakaraming mga maling impormasyon para magalit ang taong bayan sa ating presidente. Kasama pa dyan. Pati ang ating vice-presidente na dapat siya ang unang-una na nakakakita ng magandang ginagawa ng ating Pangulo. Pero dahil nabulag na siya ng politika, nabulag ng inggit, nabulag ng galit na wala sa lugar, kung ano-ano na ang sinasabi kapag nagpapa-interview sa media. Di ba kaya nga siya nakasuhan? Kaya rin nagkaroon ng impeachment complaint dahil po sa kanyang kapangasan sa pagsasalita, gumagaya sa ama. Di ba kaya? Wala eh. Akala natin magiging mabuting vice-presidente si Sara Duterte sa ating Pangulo. Pero yun pala magiging problema, sakit ng ulo, pabigat. Astang spoiled brat at bratinela na kapag hindi nakuha ang gusto na intelligence span,
magkukukuda, magwawala, maglulupasay, at aastang inaape biktima para lamang makakuha ng simpatya ng taong bayan. Yan po ang galawang Duterte. So maraming salamat po sa video na ito ni Sir Mike Abe. Salamat Sir Mike Abe. Kamusta po kayo dyan sa inyong bakasyon? Ingat po kayo. At maraming salamat po sa inyong kahit na kayo nakabakasyon, nagbablog pa rin po kayo at nare-reactionan ko. Maraming salamat din po sa ating mga manonood. Tayo po ay 450,000 subscriber na. Actually, nag-451 na. 451,000. Medyo hindi lang ako makapagbunga ng malakas kasi natutulog yung kasama natin dito, si Ballpoint Man, dito sa hotel natin, dito sa ating bakasyon din, dito po sa ibang bansa. So maraming salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog. Ingat po kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Nakakataba ng puso na kahit po ako ay hindi po, kumbaga hindi kilalang vlogger, hindi po ako katulad ng iba ng mga sikat, nandyan pa rin po kayo para sumuporta. Maraming salamat po, ingat po kayo nasa mampaligid ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, shout out sa mga taga Hong Kong at sa Macau, ayan, si Ate Hermes. Shout out sa kay Ate Jo, sa mga taga Hong Kong, Ate Susette, Ate Monette, Ate Banji, Ate Gina Inglet, Ate Sunshine, napakarami para po si Ate Catalina. Shoutout po. Hello po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta sa amin.